Ito yun, nakatap na yan, pero titignan natin sa tayo. Yun lang. Pero sa and guys, isang magandang araw muli sa inyong lahat at welcome back sa channel natin. Dito tayo ngayon sa Lipa City, Batangas. Magse-set up tayo ng water pump. Medyo maulan lang, pero actually kagandahan sa loob lang ng garahe or may bubong yung pagkikilusan natin, kaya kahit maulan makapag-set up tayo. Yun, ito tayo sa site. Ito yung water pump na binili ni client. Actually binubuo pa namin kasi individual nilang nabili, hindi siya set na kasi nakakabit na doon sa bladder tank. Ayan, ito yung water pump 1 HP Eurostar brand, tapos barrel na 40 liters. Ito yung mga elbow, PPR, bushing reducer, swing bulb, ayan, nail adapter ng PPR pipe, yun, tapos PVC pipe din yung inakabit nila yung NEMA 3R para sa supply ng kuryente at paglalagyan ng breaker nitong water pump natin. Tapos ito, bumili sila ng bumili nila na 1,000 liters na storage tank. Ito, sinuggest ko sa kanila is naka horizontal na kasi yung tubig dito mahina talaga. Ngayon, pag nag 1,000 liters sila na naka-vertical, medyo tataas, parang nahihirapan na makaahon yung tubig, hindi rin sila makakapagpuno agad. Or yung tubig na galing kay service provider is hindi niya agad mapupuno. Useless din kahit maglaki sila ng tank kung hindi naman nila mapupuno yung storage tank. Kaya nagsuggest ako sa kanila na naka-vertical, naka-horizontal na lang. Ayan. Kumbaga malawak naman yung space nila, kaya kasyang-kasya naman. Mas mapupuno nila kasi ng tubig itong storage tank pag mas mababa, kasi ang tubig daw dito minsan 4 AM mag-start din mga 8 or 7 AM wala na ulit, the rest bukas na ulit yun. Pag naka vertical baka hindi agad makapagpuno sa ganung kalimitado na oras na may tubig lang sila. Kasi yung dito, binutas namin. Dito na yung padadaan yun, naka-underground. Diretso doon. Tapos doon sa labas ng bahay, diretso doon. Palabas. Kasi yung meter nila is nasa kabilang side. Yung doon pa sa kabilang side ng itong bahay. Diretso pa dito sa kabilang side. Ayan, diretso pa doon. Kaya, dalawang pipe yung dadaan dyan. Dito sa gilid, papunta dito sa storage tank natin. Dito nagawa nga pala ako ng bypass. Ito ilalagay natin to dun sa malapit sa water meter. Yan, ito yung connection ng bypass natin. Bali ayan, may dalawang T, patente, check valve, tsaka ito T ulit. Ito papasok na sa loob ng bahay. Then ito yung galing sa source natin, ang papasok sa loob ng bahay. Nangyari niyan, ito naman kaya may T, papunta to dito sa storage tank, yung supply ng storage tank. Tapos pasok dito, diretso dyan. Then yan, ito kaya may T yan, yun naman galing kay water pump, dito papasok. Tapos diretso dun sa loob ng bahay, yan, papasok yan. Yan yung bypass natin. Yan, may araw po yung check valve natin na kailangan hindi mabaliktad yun, kasi pag nabaliktad yan, ang epekto niyan hindi mag-automatic si water pump, kasi pagpasok ng pressure na galing kay water pump, lalabas siya papunta kay service provider or pupunta siya dito kay storage tank. Magpapaikot-ikot lang yung cycle ng tubig. Ito yun, dito lumabas yung pipe niya galing dun sa setup natin ng storage tank tsaka water pump. Kasi dito side na to, sama na rin yung electrical. Kasi nandito yung water meter nila tsaka yung electric meter. Yan, diretso dito, pasok dito, yun, stop dito sa may breaker naman tayo nilagay dito, electrical nila. Then ito yung naman yung water meter. Hindi, ito yung aming bypass. Yun, lagay na rin kami ng gate valve kasi walang gate valve yung water meter. Yan, tapos ayun yung check valve at bypass. Tapos ito yung pipe na galing kay
water pump. Ito yun. Tapos ito yung galing papunta naman supply ng storage tank. Yan. Ito yung mismong linya niya. Yan. Naglagay kami gate valve kasi para may gate valve na rin in case may problema sa loob. Kasi nga naka-bypass tayo. Bawa, papalit ng faucet. Ayun, may gate valve na para dito kay water meter. Ito yun, nakatap na yan pero tignan mo sa tabi. Yun lang. Pero sa gabi daw malakas yan. Pero itong oras yan wala. Kaya yun, kung hindi po yung advice na horizontal at vertical na napakabit, bakit yung tukay na walang umakyat. Kita niya. Yan. Yan lang yung napunta na tubig sa ganitong oras yun. Nawawala pa. Dito ayan, ang problema nga nila, walang tubig lagi. Yan, naglagay tayo ng float switch. Ito yung float. Pag ganyan, no, wala masyado tubig. Tapos hindi niya maabot yung butas papunta sa water pump. Yan, yun yung mangyari float switch na kang. Pero pag yan napuno na, magpo-float ko. Yun, ang dali water pump natin. Pero pag nakahang siya, yan, patay ulit siya. Save yung water pump natin na kumbaga hindi siya masusunog kapag walang tubig dito kay storage tank. Ito na yung tubig niya.